Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Isa ako sa mga kababaihan na nais lamang ay mayroong masayang pamilya, responsableng asawa at nagtutulungan. Ngunit, simula nung ako ay nabuntis, ang mister ko na akala kong responsable at masipag. Iyon pala, isa itong tamad at nais lamang nito na maging tambay. Nung magkasintahan kami, pareho kaming may trabaho. Ako ay isang kontraktual sa munisipyo at siya naman ay may trabaho sa construction. Simple lamang ang nais ko at kontento na ako sa inuupahan naming tahanan. At nung kami ay magkarelasyon pa lang, marami kaming plano na magsisimulang bumuo ng aming pamilya, pagtutulungan namin na makapundar at makapag-ipon para sa amin. Hindi ko napansin sa kanya na meron siyang katamaran dahil bago pa kami ikasal, palagi siyang may racket, may pinagkakakitaan at kung matigil man, isang linggo lang ang pinakamahaba o pinakamatagal niyang walang trabaho. Ngunit kahit na naghihintay siya ng bagong pagkakakitaan, nakaka-extra siya kahit saan at merong naiuuwi kahit 200 piso sa isang araw. At nung nabuntis ako, dumalang ang kanyang racket. Kasabayan nito, madalas na siyang naglalagi sa bahay at umiinom habang ako ay nagtatrabaho. Kapag meron naman siyang trabaho, ilang araw lamang ito tumatagal at mas marami pa ang araw na naglalagi ito sa bahay. Bakit hindi ka maghanap ng iba pang mapapasukan? Tanong ko ng malumanay. Wala ngang trabaho ngayon at isa pa, kumikita ka pa naman, hindi pa naman tayo gutom na gutom. Sagot niya. Hindi ko mapigilan na mainis sa kanyang baluktot na sagot at dahil ayaw ko na din siyang patulan dahil din buntis ako nung mga kasalukuyang iyon. Nakikiusap ako sa'yo, natulungan mo ako dahil pag nanganak ako, matitigil ako ng ilang buwan, baka wala tayong kainin. Malumanay kong muling sagot. Oo, hindi naman kita pababayaan eh. Mag-intay ka lang, masyado kang atat. Naiirita pa niyang sagot. Nung nanganak ako, meron siyang paminsan-minsang gawa at dahil hirap akong kumilos, humingi ako ng tulong sa kapatid kong babae. Ako ay nag-file ng leave na dapat ay 2 buwan matapos kong manganak. Ngunit, hindi ko pwedeng iasa lamang sa mister ko ang buhay namin na pasulput-sulput lamang ang trabaho. Kaya naman, 1 buwan lamang ang lumipas. Bumalik na ako kaagad sa trabaho at may isang magandang balita ding dumating. Nung nagpalit ang alkalde sa aming syudad, isa ako sa napabilang na nagawaran ng permanenteng posisyon doon. Ang inis ko sa aking mister ay nawala. Lalo na pagdating ko sa bahay, nakita ko ang aking munting prinsesa. Nagawa ko ito dahil din sa tulong ng kapatid ko. Siya ang nag-aalaga sa anak ko habang ako ay nagtatrabaho. Kaya naman, malaking tulong at pasasalamat ko sa kanya. At siya na ang kinuha kong tagapangalaga at binigyan ng sahod dahil para siya din ay may kitain. Ang asawa ko, kahit na wala itong trabaho, madalas din itong nasa layasan kaya naman pinabayaan ko na siya. Pinabayaan ko na siya sa gusto niya, lalo na napagkasunduan namin na kung para sa bisyo niya at kapritsyo niya, hindi siya manghihingi sa akin. Bukod sa pagtatrabaho sa munisipyo, naghahanap din ako ng sideline gaya ng pagbebenta ng makeup na mayroong brochure para may ekstrang kita. Nung nakakuha ko ng bonus at nagsimula ng mag-aral ng nursery ang anak ko, sinubok naming pasukin ang pagtitinda ng fishball. Nakahanap ako ng second-hand na cart, lagayan ng gulaman at lagayan para sa fishball. Habang nasa klase ang anak ko, ito ang kinakaabalahan ng aking kapatid para meron din kaming pagkuna ng pagkain sa araw-araw. Awa ng Diyos, ang negosyong ito nakabalik sa aking ipinuhunan at kumita din ito hanggang sa nagdagdag din kami ng siomay para madaming pagpipilian. Dito na din namin kinukuha ang aming pambili muli ng paninda at maging pagkain para sa araw-araw. At hindi na ako naglalabas ng panibagong puhunan. Kapag merong hindi nabebenta, ito din ang ginagawa naming ulam kaya malaking tulong ang pagtitinda ng pagkain
At yung kita ko sa trabaho ko, meron akong naiipon kahit papaano. Ayos na sa akin ang ganito. May naiipon kahit kaunti. Hindi ko na inaalala ang pagkain namin dahil na din sa tulong ng kapatid ko. Subalit nung siya ay 9 na taong gulang, may natuklasan kaming bukol sa tuhod ng aking anak. At nung ipinadoktor ko ito, hindi ko inaasahang madaming laboratorio na kailangan ipagawa. At nanlumo ako nung sinabi ng doktor na kailangan itong ipabiopsy. Dito ko nalaman na ang simpleng bukol na ito ay malala palang karamdaman. Ang pagpapagamot ay hindi biro at may kamahalan. At lumapit ako sa alkalde para sa financial assistance para mapagamot ko ang aking anak. Ang abiso sa amin ng doktor, kailangang putulin ang binti niya para mapigilan ang pagkalat ng cancer cell sa kanyang katawan. At pagkatapos, kailangan niyang ikimo para tuluyan ng masugpo ang natitirang mga cancer cell para tuluyan na siyang gumaling. At merong makitang tsansang malagpasan ito ng anak ko. Ang mahigit na 2 taong pagtsatsaga mula sa operasyon, tulong sa kimo, at lahat ng ahensya na pwede kong hinga ng tulong, nilapitan ko na para maituloy-tuloy ko ang pagpapagamot nito. Sa tulong na din ng Panginoon, ang aking anak ay gumaling sa sakit na cancer. Nakatulong ang pagputol ng binti para hindi kumalat ang cancer cell sa kanyang katawan. Hindi ko mapigilan na mapaluha dahil kahit ganoon, madudugtungan pa ang buhay ng anak ko. Kaya naman nung kaarawan niya, sinikap ko na maghanda dahil nais kong ipagdiwang ang 2 bagay. Una, ang kaarawan niya at ang pangalawa, ang paggaling niya mula sa imposibleng sakit. Masaya akong nagluto ng mga pagkain, nag-imbita ng mga bisita at lahat kami ay nagsasaya. Nakainom din ako ng kaunti at napatingin ako sa gawin ng kusina. Nang bigla akong napatitig dahil ang mister ko, ang kamay niya ay nasa baiwang ng aking kapatid. At ang aking kapatid naman ay nakangisi. Nakita ko ding magkahawak silang 2 ng kamay at parang nagsenyasan. Akala ko, namamalikmata ako. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ngunit, nakita kong naunang pumasok ang mister ko sa kwarto at ilang minuto, nakita kong sumunod ang aking kapatid. Bigla akong kinabahan, pero nais kong makasiguro kaya naman sinundan ko silang 2. Nung pagsilip ko ng bahagya sa kwarto, nakita ko silang 2 na magkayakap at magkahagkan. Silang 2 ay may nangyayaring milagro. Yan pala ang kaganapan habang ako ay nasa trabaho. Nanginginig ako pero pinilit kong ikalma ang sarili ko lalo na may mga ibang tao pa. At habang hindi natatapos ang pagdiriwang na iyon, alam ko na ang gagawin. Hindi ako magtsatsaga na magpatuloy sa ganitong relasyon. Hindi na nga nakakatulong sa paggastos, sa pag-aalaga sa aking anak. Tapos ngayon, pinatulan niya pa ang kapatid ko. At ang kapatid ko naman, hinayaan na masira ang isang pamilya. Nung matapos na ang pagdiriwang, wala na ang mga bisita. Dito ko na sila kinompronta. Nung una, itinanggi nila ito pero hindi rin naman nagtagal at inamin din nila ang totoo. Oo, meron kaming relasyon matagal na. Nagmamahalan kaming 2. Sagot ng mister ko. Hindi na ako magtatanong kung bakit. Wala na akong pakialam sa'yo. Malamig kong sagot. Ayan, kita mo yan? Ito ang dahilan kung bakit. Mas nakita ko ang atensyon at pagmamahal mula sa kapatid mo kaysa sa'yo. Ang tingin mo sa akin walang silbi porket wala akong maayos na trabaho. Sumbat niyang sagot. Ang kapal na mukha mo? Kung tinutulungan mo ako sa paghahanap buhay baka matuwa pa ako sa'yo. Mas prioridad mo pa ang pagiging tambay at ang mas malala, tinuhog mo pa ang kapatid ko. Wala kang hiya. Pagalit kong sagot. Lumayas kayo. Pasigaw kong sambit. Narinig ng anak ko ang nangyayari. Bigla itong umiyak at ayaw niyang paalisin ang nanay Lynette niya. Mama, parang awa mo na. Huwag niyo po silang paalisin. Umiiyak na nagmamakaawa ng aking anak. Kaya naman ang anak ko ay ganito dahil malapit siya simula pa lang sa kapatid ko. Siya na ang nag-aalaga. Pero hindi ako nagpatinag hanggang sa nakarinig ako ng balita na labis kong ikinabigla. Mama, kung aalis sila, sasama ako kay Nanay Lynette.
Umiiyak nitong sambit. Nung marinig ko iyon, mas nadurog ang puso ko. Ang mister ko, pinili ang ibang babae. Tapos ngayon, ang nag-iisa kong anak, mas piniling makasama ang hindi niya tunay na nanay. Dito na ako umiyak. Hindi lang simpleng iyak, kundi hagulgol. Lahat ng ginawa ko para sa kanila. Nagkakanta ko ba sa paghahanap buhay, maibigay at matustusan ko lang ang mga pangangailangan namin. Hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Doble ang sakit. Dobleng pagtraidor. Ang pamilyang akala ko mahal o may pagpapahalaga sa akin, hindi pala ito ang kanilang nararamdaman. Ako ang umalis at iniwan ang anak ko. Hindi ko kayang matiis na makita sila, lalo na sa nararamdaman kong sakit na labis kumikirot ang aking puso. Mahigit ng 1 buwan mula nang bumukod ako sa bahay na iyon, magkakasama pa din sila. Ang mister ko, kapatid ko at ang anak ko. Hindi ko alam kung kailan kami magkakaayos, pero kahit nahiwalay ako ngayon sa anak ko at mag-isa, na kahit itinakwil niya ako, na kahit hindi niya pinahalagahan ang mga ibinigay ko, umaasa ako na darating ang panahon na maintindihan lahat ng anak ko ang lahat ng sakripisyo ko. At habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, na voluntaryo niyang nais sumama sa akin, kailangan kong maging handa at magpatuloy sa buhay para sa aming hinaharap. Naipakita ko sa kanya na hindi ko siya sinukuan at kahit na abala ako, siya pa din ang prioridad ko at ang dahilan ng buhay ko. Ipinagdarasal ko din, maliwanagan sana ang isipan nito at kapag dumating ang araw na iyon, na maisip niya na mali ang ginagawa sa kanya ng ama at ng kanyang tiya. Kahit na may taon na ang lumipas, hindi ganoon kadali ang makalimot. Hanggang sa humingi ng tawad ang anak ko sa akin at hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kaming dalawa ay bumukod at nagsulo. Umupa ako malapit sa munisipyo para lalakarin ko lang ang bahay namin kapag may emergency. Unti-unti na din sa wakas nagsisimulang maghilom ang aking sugat at makakaranas na din ako ng katahimikan. Pangalawang video. Ako ay ipinanganak sa mundo na laging nakaranas ng kulang. Gaya ng kulang sa ulam, kulang sa nutrisyon, kulang sa gamit, kulang sa libro sa pag-aaral. Hindi komportable ang higaan at ang tahanang tinitirhan namin ay palaging nasisira sa tuwing merong daraang malakas na bagyo. Walang mintis na hindi tatangayin ang yerong bubong o minsan ang manipis na pader. Kaya bata pa lang, alam ko na ang nais ko maging paglaki. Ang magsikap at mag-ipon ng mag-ipon upang maranasan ko naman ang bahagyang kaginhawaan. Madalas kong iniimahe na ako ay nakahiga sa maraming pera, gaya ng napapanood ko sa pelikula o palabas sa telebisyon. At hindi ko mapigilan na mapangiti sa tuwing ako ay nag-iimahe ng ganito. Nakakagaan at nakakapagbigay ito lalo sa akin ng motibasyon upang mas lalo akong ganahan na tuparin ang nais ko sa hinaharap. Tinapos ko ang pag-aaral ko sa sekundarya at dito ako sumubok mamasukan bilang OFW factory worker sa bansang Taiwan. Sa aming lugar, halos karamihan ng mga nakatira doon ay mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman ito din ang pinasok kong trabaho. Mas malaki-laki pa din ang kikitain kumpara sa manual labor ng bansa. 18 ako noon nung una akong natanggap sa trabaho at unang beses kong nakasakay sa eroplano. Paglapag ko pa lang, iba na ang kapaligiran at matapos ang ilang araw, nakaramdam na ako ng kalungkutan, pag-iisa. Ngunit tinatagan ko lamang ang puso at isipan ko dahil mas nangingibabaw pa din sa akin ang pag-iipon. Iba ang lasa ng pagkain, ibang temperaturang klima, at awa ng Diyos ako ay unti-unting nakaka-adjust. Kasabayan nito, marami din ako nakilalang mga kababayan natin doon at nagkaroon ako ng ilang mga bagong kaibigan. Tumagal ako sa trabahong ito ng 6 na taon bago ako lumipat ng ibang bansa. Factory worker pa din ang pinasukan ko. Ngunit, bago makaalis, kailangan ko munang pag-aralan ang lengguwahe at makapasa sa pagsusulit bago ako pwedeng mag-apply. At ang halos 6 na buwang paghihintay mula nang maipasa ko ang pagsusulit, sa wakas, nabigyan ako muli ng pagkakataon na mangibang bansa.
Malaki ang sahod, kaya naman mas marami akong naipon. Kasabayan nito, nakatulong din ako na mapaayos ang barong-barong namin. Nakapagpagawa ako ng pader na yari sa semento at hollow blocks at bagong bubong na hindi madaling masira ng bagyo. At nabigyan ko din ng pangkabuhayan si nanay upang hindi lahat iaasa sa akin. Nagsabi din ako na matapos kong mabigyan sila ng pagkakakitaan, nais ko namang pagtuunan ang aking sarili. Kaya ako ay labis na nagpapasalamat din sa Panginoon dahil sila ay nakaunawa at hindi ako ang nag-iisang dinedependehan. Meron akong 2 nakababatang kapatid at sila ang katulong ng aking ina sa kanyang munting negosyo. At sa mahigit na 1 dekada kong pagtatrabaho, meron na akong naipon. Matapos kong matupad na ako ay may ipon, dito na ako nagkaroon ng bagong pangarap, ang magkaroon ng sarili kong pamilya. Nung natapos ang huli kong kontrata mula sa ibang bansa, nanuluyan ako sa Maynila at nakahanap ng trabaho bilang empleyado sa isang logistic company na nasa loob ng isang mall. Dito ko nakilala ang una kong nobyo na si Neil. Una ko siyang nakita nung nagpadala siya ng parcel papunta sa probinsya. Base sa kanyang pananamit, siya ay may kaya. Nakita ko din ang kanyang baiwang na may nakasabit na susi ng sasakyan. Hindi ko itatanggi na hinahanap ko sa isang lalaki ay may kaya o mayaman kung meron man na magkaroon ng interes sa akin. Dahil hindi naman ganoon kalaki ang aking ipon, kung ang lalaking mapipili ko ay may kaya o merong magandang trabaho, ang magiging anak ko sa hinaharap ay hindi mararanasan ang naranasan ko nung kabataan ko. Iyon ang pinakamabigat kong dahilan kung bakit ako naghahanap ng lalaking may kaya. Sa mga lumipas na panahon, ang nasabing lalaking iyon ay naging madalas naming customer. Dahil isa daw ito sa kanilang negosyo, mga sabong pampaputi at mga contact lenses. Hanggang sa naging malapit na kami sa isa't isa. Paminsan-minsan inaaya niya akong magmerienda, kumain ng lunch o dinner. Lumipas ang panahon, mula sa pagiging magkaibigan, kami ay nagkaroon ng pagtingin sa bawat isa. Hanggang sa kami ay naging magkasintahan. Sa unang pagkakataon, hindi ko maiwasang lumutang sa langit dahil pakiramdam ko ang swerte ko sa kanya. Mahal ko siya, at mukhang patungo sa pagiging seryoso ang aming relasyon na umaasa ako na humantong ito sa kasalan. Tamang-tama lamang ang aking edad o panahon para makapagsimula ng pamilya. Kaya naman, ibinigay ko sa kanya ang lahat, maging ang pagsiping. Tumagal ng 6 na buwan ang aming relasyon nang mayroong dumating na balita sa aming buhay na hindi namin inaasahan. Sa katunayan, nung nalaman ko ito, hindi ko mapigilan na matuwa at inaasahan ko na ganoon din sana ang magiging reaksyon ng nobyo ko. Ngunit taliwas ito. Mahal, buntis ako. Sambit ko. Ano? Paano nangyari yun? Hindi pa ako handa. Bigla niyang sagot. Ikaw lang naman ang karelasyon ko. At saka, akala ko magiging masaya ka sa balitang ito. Sagot kong muli. Paano ako magiging masaya? Alam mo naman ang mga magulang ko. Paano kung tumutol sila sa relasyon natin lalo na yung bata? Paghiwalayin pa tayo. E di mas lalong nagpalala pa sa sitwasyon. Pag-aalala niyang sagot. Hindi ako nakasagot dahil nabanggit niya sa akin nung una pa lang na ganoon ang kanyang mga magulang. Lalo na sa mga babaeng walang pinag-aralan. Hindi ko mapigilan na mahiya dahil isa ako sa babaeng hindi man lang nakapagkolehiyo. Sa dulo ng isip ko, sa sobrang abala ko sa paghahanap buhay at ang tanging iniisip lamang ang kumita ng pera, nakaligtaan ko ang kahalagahan ng edukasyon. Pero hindi na iyon ang prioridad ko, lalo na nalalapit na sa 30 ang edad ko na sa tingin ko masyado nang huli na kung babalik pa ako sa eskwela. At nung binanggit ng nobyo ko ang tungkol sa pagkakaroon ng magandang pinag-aralan, hindi na ako nakasagot na tila ba ako ay naputulan ng dila at hindi na ako makapagsalita. Kaya naman wala akong magawa kundi ang malungkot at madismaya. Tumahimik ang paligid ng ilang minuto bago siya nagsalita. Paano kung magliwiin muna tayo? At kapag lumabas na ang bata, wala naman ang magagawa ang mga magulang ko. Ipapakita ko sa kanila na hindi totoo ang mga nasa isip nila
At hindi mahalaga sa akin kung may pinag-aralan o wala ang isang babae. Ang mahalaga, magkasama tayo at nagmamahalan. Sambit niya. Nagkaroon ng tuwa sa puso ko dahil hindi niya ako tuluyang inabandona. Matapos ang ilang araw, sabi sa akin ng nobyo ko na nais niyang kumuha ng kondo para sa aming tirahan. Nung narinig ko ang salitang kondo, naisip ko na magandang bahay iyon. Pero sabi niya bago kami makalipat, kailangan niya magbigay ng down payment at buwan-buwan niya itong huhulugan. Nakiusap siya sa akin kung pwede ko siyang tulungan sa down payment at humingi ng nagkakahalaga ng 100,000 piso. At ang kulang, siya na ang magbibigay dahil sabi niya kulang ang salapi niyang pang down payment na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isip-isip ko para sa amin din iyon. At yung naipon ko kung magbibigay ako sa kanya, meron pa naman sa akin na matitirang kaunti na pwede na ito para sa pagsisimula ng aming buhay lalo na may katuwang na ako. Kaya hindi na ako nagdalawang isip at nagbigay ako ng tulong para sa aming bagong bahay na malilipatan. Ngunit matapos nito, ang isang bangungot ang aking natuklasan. Matapos kong ibigay sa kanya ang pera na sabi niya, aasikasuhin niya ang pagbayad at pagpirma ng kontrata. Ngunit makalipas ang oras, araw at linggo, hindi ko na siya makontak. Hindi ko alam ang eksaktong bahay nila dahil hindi pa naman niya ako pinakilala sa kanyang mga magulang. Desperado, tuliro at hindi makapag-isip ng tamang gagawin, hindi ko akalain na maluloko ako ng ganito at hindi ko matanggap ang pangyayari. Hinahanap ko ang kasagutan sa aking mga tanong kung bakit at hindi ako makapaniwala sa aking natuklasan. Ang nasabing lalaking iyon ay isang scammer. Natuklasan ko na hindi pala ito mayaman o may kaya dahil meron ako noon nakilala na kaibigan daw niya nung kami ay magkarelasyon pa at nung bigla itong nawala, ako din ang hinanap dahil meron daw itong kinuha sa kanyang pera na malaking halaga na para sa negosyo, ngunit pagkatapos makuha ang pera, hindi na ito nagpakita. At dahil ako ang huli nitong karelasyon sa akin nila ito hinahanap, na maging ako na pagbintangan. Dito ko napagtanto na isang malaking kasinungalingan lamang pala ang aming relasyon at ako ay masyadong nabulag, lalo na sa matamis nitong dila. Hindi ko mapigilan na dumugo ang puso ko para sa bata sa aking sinapupunan. Hindi ito ang plano kong mundong kalakihan niya. Hindi ito ang plano kong buhay na para sa kanya. Labis-labis akong nadismaya. Sa dinami-dami kong tiniis, kailangan kong magpatuloy sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako makaalis ng ibang bansa at iwan lamang ang aking anak. Kasabayan nito, ang puso ko ay punong-puno pa din ng galit mula sa lalaking nanloko sa akin. Hindi ako matahimik at hindi rin ako mapalagay. Kailangan kong makabawi o makaganti sa manlolokong lalaking iyon. Wala man akong konkretong plano, pero araw-araw kong ipinagdadasal na dumating ang araw na pagbayaran ng lalaking iyon ang mga kasamaang nagawa niya. Habang ako ay abalang naghahanap buhay para sa aming mag-ina, may nagbukas ng pinto para sa akin. Nung nauuso na ang social media, madaling mahanap ang lalaking iyon. Ibang pangalan man ang gamit niya, pero ang mukha niya ay hindi naman nag-iiba. Dito ko natuklasan na meron siyang karelasyon at sa pagkakataong ito, ang babaeng iyon ay tunay ngang mayaman. Makikita mo sa kanyang social media ang itsura ng kanyang tahanan, mamahaling sasakyan, at base sa kanilang litrato, mukhang seryoso din ang kanilang relasyon. Ilang araw akong nag-stalk sa babae at plano kong balaan ito at bahala na siya kung ano ang nais niyang gawin. Desidido akong gawin ito para makaganti man lang ako. Unang beses kong tumawag. Ibababa sana ng babae ang tawag, ngunit nung sinabi ko ang tungkol sa kanyang nobyo at hiniling ko na pakinggan niya ang sasabihin ko at saka siya magdesisyon. Sinabi ko din na kung ayaw niyang maniwala, maaari kaming magkita ng harap-harapan. Pumayag siyang makipagkita at nung una hindi ito makapaniwala. Ngunit meron akong pinakitang litrato namin at ibinahagi ang kwento tungkol sa lalaking iyon at mga kasamaan nito. Dito na nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka
na naghahalong hindi makapaniwala at nangangamba. At ipinaubaya ko na sa kanya kung ano man ang nais niyang maging desisyon. Ipinaalam ko din sa isang kaibigan na nakilala ko noon kung saang lugar ito pansamantalang tumutuloy. Matapos nito, nabalitaan ko na lang na nagsampa ito ng kaso laban kay Neil, ang dati kong nobyo ng estafa, at kasalukuyan itong nahuli ng mga pulis. Sa tulong na din ng babaeng nakausap ko. Nung marinig ko ang balita, hindi ko mapigilan na makahinga ng maluwag dahil sa wakas, pagbabayaran na niya ang kanyang mga kasamaan. At sa mga panahon ding iyon, ang anak ko ay 3 taong gulang na. Dito ko naisip na mag-abroad muli, kahit 2 taon man lang. Makaipon lang ako muli ng pangnegosyo para sa aming dalawa. Iba man ang planong ibinigay sa akin ng kapalaran, pero ang buhay ay laging mayroong dumarating na hindi inaasahan. Kaya naman kailangan kong labis na pagsikapang malampasan ito, alang-alang na rin sa bata. At ngayon, ang tanging hangad ko lamang ay lumaki siyang masaya, masagana at malusog. Nasisikapin kong tuparin ang lahat ng responsibilidad ko bilang kanyang ama at ina para lamang meron akong maibigay sa kanyang magandang buhay. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!